Shalom, Yabarkam. At YouTube po sa lahat ng ating mga followers at patuloy na sumusubaybay po sa atin. Magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po natin ng Hebrew. Balik po tayo sa mga letra. Reviewin po natin itong ating mga alphabet. Simulan po natin sa Aleph para ma-memorize po natin gusto. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Waw, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, final Kaf, Lamed, Mem, final Mem, Nun, final Nun, Samek, Ayin, Pei, Shadi, final Shadi, Kuf, Res, o Res ang pronoun sa iba, Shin, Tau. Okay? So ito po yung alphabet ng Hebrew. At maganda pa ulit-ulit natin binabalikan. Tingnan po natin itong unang letra, yung Aleph and Ayin. No? Tingnan natin yung mga meaning nito. Ang Ayin, bagamat ito po ay tinatawag na silent letter po ito. Silent sound siya. Wala siyang sound talaga eh. Kaya minsan pag pinopronounce, parang gano'n lang. Pero nagkakaroon siya ng sound pagka niligyan natin ng katabi. Okay? Pero ang sound niya is hindi siya kaya yung ginagawa kasi ng iba pag nilagyan ng likod nagiging naging o, no, naging u ang pronounce niya, pero tayo ginagamit natin yung original sound niya na Aleph. Okay, Aleph means ito yung head, yung meaning siya strength, leader, master. Okay, yun po ang ibig sabihin. Yung Ayin naman is I, and the word I, kaya doon sa ginagamit ng iba yung tinatag na pictograph, sa Egypt po yun. Ito po yung niya, yan. Pag nakita nga yun, ay talagang parang mata siya. Okay? Parahin na natin. So, natin pagbulan. Burahin muna natin. Okay? So, gawin natin yung basahin natin yung nakasulat sa Awit 119.1. Actually, sa Awit 119, sa original na pagkakasulat, may doon nakalagay dito na Aleph. Yung word talagang Aleph, talagang Aleph. Tapos, at saka lang isinunod itong Aleph, Shin, Res. Na pag binasa natin ay Azar. Hindi siya Azer. Kaya lang binabasa ng iba siya, Azer. Pero ang basa natin dyan is Azar. Kaya lang, pag pinag-usapan natin yung Azar, at talagang meaning kasi ang ibig sabihin ng Azar is blessed. Okay? Ang meaning talaga ng blessed sa Hebrew na mas madalas mabasa is Baruch. Baruch, ito yung pagkakasulat. Bet, ito yung Res. Wow. And Kaf. Okay? Baruch. Baruch means blessed. Kaya lang doon sa nababasa natin ngayon, yung modern Hebrew na pagkakasulat na Bible is nakasulat is Azar. Azar. Okay? Azar means blessed. Then, Tau, Mem, Yod, Mem. Final Mem po ito. Ito yung Mem, ito yung Mem. Ito tinatag na final Mem. Kaya, kapag yung Mem ulit ang ginamit sa dulo, ito na yung ginagamit natin. So, ang basa naman natin dito is Tamam. Tamam. Okay? Bakit hindi natin ginamit yung Ayin or yung Aleph? Na conforme kasi sa magiging kahulugan mababagal kasi meaning. So ang ibig sabihin nito is yung perfect, blameless, na walang dungis ang ibig sabihin tamam. And Dalet, Res, Kaf is darak. Okay? Dalet, Res, Kaf, darak. Okay, ito naman yung paglakad. Ito naman yung way, yung halak. Hey, Lamed, Kaf, Halak. Ito naman yung batas, o yung law. Tau, Res, Hey, Torah. And Yod, Hey, Waw, Hey, Yahweh. So, ito po yung original na pagkakasulat sa Bible, sa Hebrew Bible. Hindi po ito isinulat na Adonai. Hindi siya isinulat na Lord. Kaya lang, ang problema sa mga translation ngayon, inalis na yung Aleph, inalis pa yung pangalan ng Creator natin. Hindi rin siya Jehovah. Mali din po yun. Kasi walang letter J ang Hebrew alphabet. I-discuss na natin yan. Kaya ang pangalan po nito is Yahweh. So pag tinignan po natin sa English na pagkakasulat,
Aleph, blessed are the undefiled in the way who walk in the law of Yahweh. Yun po ang ibig sabihin nito. Okay? Yung blessed, perfect, blameless, lumalakad sa batas ng dakilang may likha na si Yahweh. Yun po ang ibig sabihin ng sa awit 119.1. Okay? Sana po ay meron tayong natutunan sa ating maikling pag-aaral ng Hebrew at abangan po ninyo iba pang pag-aaral po natin. Susunod natin yung vet at iba pang mga letra at babasa ulit tayo mula sa kasulatan sa wikang Hebreo. Okay? So sana po ay mayroong natutunan. Muli po, maraming salamat. Pagpalain tayo ng dakilang may likha. Bye!